madaling araw pa lang ay naghahanda na si Leonora ng pampaligo ng mga anak. Kalbaryo sa pamilya ang pagbubuhat ng galon ng tubig para may magamit. Nag-iipon sila ng tubig kapag hating gabi dahil walang lumalabas sa kanilang mga gripo kapag umaga. Ang talaga nagkakaroon ng tubig, dati gabi. Kaya nung unang tinanong ako, sa gabi kami nag-iipon talaga. Kasi ang hirap gumising ng madaling araw. Residente ng Maywood Subdivision Phase 1 si Leonora. Mula nang itayo ito noong 2003, dito na sila nakatira. Nasa elementarya ang tatlo niyang anak. Nung lumipat kami, actually, kami yung talaga nag-apply direkta sa May Kawayan District. Pero okay naman siya kung ilang taon kami. Siguro nag-start ang problema. 2014 siguro, minsan mawawala, minsan magkakaroon. Pero nagpa-worse ng pa-worse until now. 2 taong hawak ng developer ang supply ng tubig sa lugar. May isang tangke sa subdivision na pinaghahatian ng halos 300 bahay sa Phase 1 at Phase 2 noon. 2005, inilipat ng developer ang pangangalaga ng tangke sa May Kawayan Water District o MWD. Noong 2014, nasira ang mga tubo sa ilalim ng lupa. Wala na rin daw nakuhang tubig sa 18 balon simula noon. Ang mga residente ng 4 na subdivision sa Barangay Lawa nakikihati ngayon ng supply sa katabing barangay. Ngayong araw, maglalabas si Leonora. Kung dati ay 4 na beses niya itong ginagawa, 2 beses na lang ngayon, kada linggo. Ma'am, saan po kayo pupunta ngayon, ma'am? Doon sa kapatid ko, makikilaba ako. Kasi may deep well sila. Dito sa inyo? Walang tulo eh. Sa labas ng subdivision nakatira ang kapatid ni Leonora. Halos 15 minuto niya itong nilalakad mula sa kanila. Nagbabayad ng 300 piso kada buwan si Leonora para sa tubig. Hindi siya pumapalya sa pagbabayad, pero ang serbisyo ng MWD, kulang na kulang. May paupahan ng kapatid ni Leonora. Nagpagawa siya ng sariling tangke para may imbakan ng tubig ang mga nangungupahan. Dito nakikilabas si Leonora. Mahigit 60,000 piso ang pagpapagawa ng sariling balon at sariling tangke. Hindi pwede lahat maglagay ng deep well. Kasi eventually naman parang di rin viable para sa amin na magkagastos ako ng 60,000 for having a deep well. Parang hindi siya viable sa amin. Unlike yung ibang mga commercial, pwede kasi maraming susuplayan. Kumbaga, practical na magka-deep well. Pero sa amin na
isang pamilya lang at magdi-deep well ka, hindi siya practical. Tanghali na nagkaroon ng tubig sina Leonora. Naghugas siya ng plato at naglinis ng bakuran ng magkatubig. Kada kain naman, kaya lang, di ba, minsan iinom ka ng tubig, yung baso, imbis na nahugasan muna, ilagay na lang muna lahat dyan. Basta isang kainan, yung kunyari, umaga hanggang kain mo ng breakfast, pagsasamahin mo na lahat yan. Tapos, prepare ka uli ng lunch, pagsasamahin mo na lang uli yan for lunch. Ang buong araw ni Leonora naubos sa pagpupuno ng mga drum at palanggana. Sa 4 na gripo sa bahay ni Leonora, isa lang ang may tumutulong tubig. Hindi siya umaakyat sa loob. Minsan sa CR, before nga, pag madaling araw, umaakyat pa sa gripo sa taas tsaka sa lababo. Pero ngayon wala na talaga. Hanggang labas lang. So naghuhugas na kami sa labas, nagluluto na kami sa labas. Anim na 45% ng tubig sa May Kawayan nakakonekta sa Maynila. Ang ibang supply ng tubig sa mga deep well kinukuha ng MWD. Ang mga nakakonekta sa balon sa Maynilad na sana gustong magpakonekta ng tubig. Ayon sa Water District, ang pagdami ng mga residente ang isa sa mga dahilan kaya kinukulang ang supply nila. Mahigit 16,000 residente ang sinusuplayan nila noong 2010. Nadagdagan nito ng 2,000 tao pagdating ng 2016. Tapos po dahil humihina ang production, lumalaki yung demand at tumataas po yung system loss namin. So unti-unti na pong naramdaman ng Water District as early as 10 years ago yung kakulangan sa supply ng tubig. Bukod sa Maywood, 10 subdivision pa sa Barangay Lawa ang may ganitong problema. Pero sa tapat ng Phase 1, may itatayo na namang isa pang subdivision. Actually, dito sa amin, sa syudad ng May Kawayan, walang direct mandate ang LGU sa provision ng water supply sa mga subdivision in general. Ito ay mandato ng lokal na water utility o yung tinatawag nating LUWA. Sila ang may direct supervision authority para dyan.